Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Brother Lemuel. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. You know, amen. Praise God. Yes, amen. Yan. Amen. Praise God. Magandang gabi mga katinapay at welcome po ulit sa isa na namang episode Amen. ng ating Amen. paboritong podcast. No? Alright. At, Usapang Tinapay yes. podcast. Kami ay masayang ngayong gabi dahil syempre kasama na naman namin si Brother. Brother Lemuel in the house. Mga kapatid, ang pinagdiriwang po natin ngayon or ang ating panahon para sa darating na Sunday ay 15th Sunday in Ordinary Time. Amen. At ang ating unang pagbasa ay bibigyan ng reflection ng ating kapatid na si Gerald. Yes, mga brothers. So sa ating unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah. So Propeta Isaiah is nasa major prophets. Ano? So yung katulad nung last week, si Zacarias. So sa mga minor prophets. No? Ngayon, dito sa ating unang pagbasa, may kilang mga brothers. No? Mga 2 talata lang ito. Pero dito sa unang pagbasa, mga kapatid, matalinghaga na malalim. Miski 2 talata lang to, no? So dito nabanggit ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat na ang Panginoon ay nagkumpara siya dito ng panahon eh. Nabanggit dito no sa verse 10, sabi niya nga daw dito no, parang kung paano daw tayo nagkaroon ng isang ulan at niebe o niebe snow, no. So sa ating bansa, 2 panahonan talaga yung matagal na season sa atin. Tag-ulan, tag-init. No? Akala ko bro, tag-init tapos mas tag-init. Mas tag-init pa. Grabe, Mas mainit pa yun, no? O kasi sa panahon natin, no, Brother Lemuel, no, wala naman tayong snow. Hindi naman tayo nag-niebe dito. Wala namang snow. Wala si Olap. Wala si Olap. Oo, wala si Olap. Ano lang siguro, hail. Yung yelong pagbato. Tag-5 piso. Oo, yung matamaan ka talaga, magkakaroon ka ng sugat. Dito, nagkumpara ang ating Panginoon na ang salita daw ng ating Panginoong Diyos parang tag-ulan or niebe or snow. No? Kasi sa panahon natin, sa ating bansa, no, imagine niyo mga brothers, pag walang tag-ulan, puros tag-init lang. Di ba napakahirap no? Yes. Lalo na sa lupa, no? Di ba pag sobrang tag-init, talagang igang-iga, yung parang nakikita mo bitak-bitak yung Yes, El Nino, no? Kailangan yung alam mo yung mga palay, yung mga halaman, mga tanim namamatay. Ano kasi nga kailangan ng tubig. Amen. Ayun, ngayon kinumpara ang salita ng Diyos sa tag-ulan or snow or niebe kasi tayo is parang kinukumpara sa lupa. No? Nasa lupa tayo na kailangan ng Diyos na diligan tayo. Amen. So paano ang dilig ang gagawin ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. No? 'Di ba, usually mga brothers, pag nagtanim kayo ng Brother Level, pag nagtanim ka magaling ka sa mga taniman eh. Kasi nakikita ko mga plantito ka. Daming halaman niya. Oo. Pag nagtanim ka, Kuya Weweng, halimbawa ng kamatis. So, mga ilang days o buwan siya bago magkabunga, magkapuno. Tingin mo? Palagay ko mga 3 3. buwan. 3 buwan. 3 buwan, medyo matagal. So, kung pagkumpara natin yung ating sarili sa isang kamatis, punong kamatis, no? Matagal siya mag-grow, sabi nga ni Brother Lemuel, 3 buwan. Ganon din tayo, no? Pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Nakakadinig tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon through simbahan, pagmimisa, or pagba-Bible study, pag-aaral ng Biblia, no? Hindi naman agad natin siya maiintindihan or mauunawaan, no? Pero kung tayo pursigido sa salita ng Diyos at talagang isinasa puso natin 'yon, no? So, dito tayo mag-grow, no, paunti-unti. Amen. Paunti-unti. Hindi naman yung bigla na halimbawa, binasa ko tong reading na to, unang pagbasa kay Isaiah. So, yung mag-grow ka na kagad. Oo. No, biglang gagaling ka Bigla na. ang bait mo na kagad. No? Oh, biglang Magtatayo ka na agad ng relihiyon, ano? Oo, bali mo may sakit ng sekta. Hindi yung gano'n na biglaan na ikaw mag-go. No? So ngayon ng Panginoon, gano'n parang dinadaan tayo sa isang halaman na ang Diyos ang magdidilig sa iyo. Amen. Itinanim sa atin ng Panginoon yung kanyang salita.
No? Pero darating ang panahon, dito mo mauunawaan kung ano ba yung sinasabi ng Diyos. Kaya napapansin natin mga brothers, mga sisters, mga nanonood din, no? Ang dami po sa Bible na matatalinghagang mga salita. Lalo na sa panahon ni Jesus, sa mga mabuting balita, ang daming mga ano diyan, mga matatalinghaga. Ano? So ang hirap mang intindihin, pero doon natin malalaman unti-unti pag tayo ay natututo dito sa Bible, sa salita Amen. ng Diyos. Ano? Kaya mga kapatid, no, encourage ko tayong lahat, no, nabasahin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo mga brothers, may sobrang ino-honor akong brother talaga na magiging guest natin. Amen. Oo. Kasi Excited nung, na rin kami, bro. oo, mas lalo ko. Oo. Very, ano siya, very sobrang baba niyang, ano, So, very small. sobrang small. Sobrang humble na tao. Pandakan. Oo. Kasi, nung ano, di ko magkakasin. What? Nung nag-Bible study kami last week, na-share niya na nabasa niya na ang buong Bible. Mula sa unang chapter ng Bible hanggang sa Revelation. Mga copyright, binasa niya. No? Oo, Pati yung page Oo, 1, page 2. alam mo yun, di ba, Table of contents. di ba sa likod ng Bible may mapa? Memorize. Memorize. Yung Jordan River, yung Red Sea, yan, yung lang. Tiberius. So, panghanga ko nakwento niya sa amin, sa akin, natapos na yung storya mula sa sa Old Testament, sa 20 years. Mahirap talaga yun. Kaya ang kapal yun. Maglalaan ka talaga ng panahon. Oo, ang galing nga ng bago natin na kung napansin natin, sobrang lalim na, sobrang punong pista. Nang dahil sa ating Panginoon, dahil sa dami na mag-iintindi mo sa pagbabasa ng Bible. Kaya mga kapatid, dinencourage natin. Ito salita ng Diyos. So, ang ating Bible kasi, siya yung tumutulong sa atin mga kapatid, magbibigay ng peace of mind. Yes. Katulad ng topic natin last week, no? Yung sabi nga ng topic natin last week, maganda yung pamato. So i-offer lang natin sa kanya at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yes. So dito, sinasabi ng ating Panginoon, once na nagkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon sa pagbabasa ng Bible, hindi naman susolusyonan ng Panginoon na tanggalin yung problema mo eh. Yes. Di ka na, for example, nagdasal ka kay Lord na, Lord, pagalingin niyo ang aking sakit. No, hindi naman tatanggalin niya ng Diyos eh. Bibigyan ka ng Diyos ng peace of mind. O peace of mind kahit gaano kabigat ang problema mo, kahit yung financial mo talagang butas na, yung bulsa mo, no? Ang Diyos bibigyan ka ng kapahingahan, ng peace of mind para makaisip ka ng paraan para madaanan mo yung problemang yun. Amen. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Kaya pag binabasa natin yung every time yung Bible, no, minsan nakaka-relate tayo sa binasa natin. Katulad na lang to sa unang pagbasa no, kay Propeta Isaias na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay dinidiligan tayo sa kahit anong paraan. Ang salita ng Diyos nasa yun everywhere. Kahit saan ka magpunta, makakabasa ka diyan, makakadinig ka minsan sa radyo, makakabasa ka sa dyaryo ng tinapa na andiyan diyan ang mensahe ng Panginoon na talagang tutulungan ka para mag-grow spiritually. Amen. Praise God. So, nabanggit ni Broje yung sinabi ni Broje na tayo yung lupa. Tayo yung lupa na dinidiligan ng tubig. Amen. So, ano ba ang purpose ng lupa na dinidiligan? Para tumaba. Para tumaba. So, yung lupa na yun, pag tumaba, tataniman. Siyempre, pag tinaniman, yung ikaw na lupa, kailangan mong patabain yung itinanim sa iyo. I-fertilize mo yung... Tama. So, tayo, ang trabaho natin bilang lupa, i-share natin yung nakukuha nating vitamins sa iyo. Amen. Diba? Tama. So, kung umapaw man to, siguro kailangan natin padaluyin sa iba. Amen. So, bilang lupa, we need to share sa ibang tao. Amen. Hindi natin kailangan sarilinin kung ano man yung nakukuha Yun. natin. Amen.
Praise God. Kailangan nating ibahagi sa mga nangangailangan at sa mga nahihirapan. Yes. Yun, Ako yun yun. siguro yung sa Nangangailangan. Amen. Grabe yun. Nice. Praise God, praise God. Bro, nice. Galing. Ayos, pisa ko po to. Galing. So okay mga brothers, dako Yes. na tayo sa ating ikalawang pagbasa na Yes, bibigyang pananaw ni Brother Mark. Okay, so ang ating ikalawang pagbasa ay mula sa Roma 8:18-23. So, binanggit dito sa ating pagbasa na yung pagtitiis, yung ating paghihirap na nararanasan ngayon ay walang hindi mo maikukumpara. Hindi mo maikukumpara sa kaluwalhatiang ating dadanasin sa hinaharap. Amen. So, sinasabi sa atin na yes, ang hirap ng buhay. Yes, madaming problema ngayon. Ang hirap magtiis. Iiyak ka, luluha ka, Yes. makakasakit ka. Dami mong problema. Pero itong mga paghihirap na to, walang-wala to sa blessing na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, ito rin po nating blessing. Kasi kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, ito yung nagpapalakas sa atin para mas matanggap pa yung mas malaking blessing Amen. na inihahanda ng ating Panginoon. So, talagang mahirap, masakit. Gaya nung mga nanay, di ba yung mga nanay nagtitiis siya ng 9 na buwan, sakit Yes. ng tiyan, ang hirap, Mga hilong-hilo, suka ng suka. No? Yung panganak, sobrang sakit niyan. Pero, pag nanganak na sila, pag nakita nila yung baby nila, di ba? Yung saya, yung galak, talagang hindi mo may kukumpara yun sa sakit na nararamdaman nila. Yes, may sakit pa din. Pero na-overpower nung sakit na yon. Yung kaligayahan kasi nakita nila yung isang buhay ng isang bata na nagkaroon dahil isinilang siya. So talagang doon mo makikita na yung ating Panginoon. Hindi masasayang yung mga paghihirap natin. Walang masasayang na paghihirap basta kasama natin ang ating Panginoon. So, kung tayo may problema, lagi natin ito naririnig, magalak tayo. Yan. Matuwa tayo habang dinadanas natin itong mga problema na to. Tanggapin natin na ito ay pinagdadaanan lang. No? Lagi nating naririnig. Huwag mong tambayan, daanan mo yan. No? Lampasan mo yan. At for sure, ang ating Panginoon may pine-prepare na blessing para sa iyo. Amen. Ilang mabibigat na problema na yung pinagdaanan natin. Pero tingnan mo yung buhay natin ngayon. Tingnan niyo yung mga sarili niyo ngayon. Tingnan natin yung mga sarili natin ngayon. Ang layo na kumpara sa buhay natin dati. No? So, nakakatuwa na yung ating Panginoon. Hindi niya tayo hinahayaang maging pahiga-higa lang, relax lang. Magtaka ka pagka ganun yung buhay mo. Kasi ibig sabihin, yung Panginoon natin, ay, napapabayaan ka. Or, possible na, dahil nga hindi ka na rin kumikilos o hindi ka na gumagawa ng paraan para ikay umunlad, yung ating Panginoon, syempre, kung ano yung ginagawa mo ngayon, tutulong naman yan eh. Basta ikaw, willing ka rin magpatulong sa Kanya. Amen. Pero kung ikaw, pray ka lang ng pray, ganyan. May mga gusto kang mangyari sa buhay mo, pero ayaw mo namang napapagod, ayaw mo nahihirapan ka. So, napakahirap. Napakahirap mo. So, kailangan nating samahan ng sipag. At, kung may paghihirap man na dumating, kailangan matiis natin yun. Amen. So, napaka-importante po na alam natin yung wisdom na yun. Kasi, tayo kasi pag may problema, parang, grabe naman paghirap ko. Lord, paano ko ba to lulusutan? Dami kong utang, dami kong problema, dami kong gastusin, hindi ko alam kung saan nakuhugot yung pera. Minsan tulala ka na. Yung pagbasa natin po ngayon ay reminder sa atin na kung tayo may pinagdadaanan ngayon,
it's a signal, it's a sign na mahal tayo ng Panginoon. Sigurado. Kasi hinahanda niya tayo, pinapalakas niya tayo para sa blessing na Yes. paparating. Amen. At napakaganda po nun. Amen. Amen. Yun. Sa akin siguro nakita kong tayo bilang mga tao, natural sa atin yung nahihirapan. Amen. Normal. Nakakaramdam tayo ng pagod. Nakakaramdam tayo ng hindi magandang emosyon. So, nabibigatan tayo. Sobrang bigat ng nararamdaman natin na nakakalimutan natin ang Panginoon. Opo. So, ang ano ko lang doon, sinasabi nga ni Lord na kayo na nahihirapan, lumapit kayo sa akin. Amen. Di ba? Bigay nyo sa akin yung mga bagay na nahihirapan kayo. At sigurado, tatanggalin ko yan, papalitan ko ng mas magaan. Yung Amen. ending natin nung nakaraan. Yes, amen. So, ngayon naman, tayo na tao na bilang nahihirapan, kailangan mo magpahinga. Ang Diyos nga nagpapahinga, tayo po ba? Amen. So, sinasabi nga doon na pag napapagod ka, lumapit ka sa Diyos at doon mo mararamdaman yung tunay na kapahinga. Amen. Praise God. So, yun yung masasabi ko na na-realize ko doon sa reading natin. Praise God. Nice. Ganda. Nice. Amen. Malalim mo si Kuya Weweng. Kakamasil na ako, tagal na ako. Amen. Praise God. So ngayon naman, dumako tayo sa ating mabuting balita na bibigyan ng refleksyon ng ating kapatid na si Brother Fernand. Okay. Itong ating mabuting balita mga kapatid ay mula sa ikatlong kabanata sa aklat ni Mateo verses 1 to 23. So itong kinuwento ni Jesus Christ sa mga tao na nakikinig, gustong gusto ko tong chapter na to, tong 13:1 to 23. Tungkol dun sa naghahasik ng binhi, no? At kung saan pumatak yung mga binhi. So, to cut the long story short, kasi ang haba nung ano natin. Ang binhi, salita ng Diyos, ang naghahasik or ang naghasik, ang Diyos, at ang lupa, tayo, mga tao. So, 4 na klase ng tao or ng mananampalataya ang inilalarawan dito. So, malamang, hindi pala malamang, for sure, no? Isa dun sa 4 na yun, tayo yun. Amen. So, yung una, inihasik yung binhi, pumatak sa gilid ng kalsada. Dumating yung mga kalaban, yung kaaway nga, kung sabihin, no? In the form ng mga ibon, tinuka, tangay yung binhi. Yung isa pumatak sa mabato, manipis yung lupa, mabilis sumibol, nung naarawan, natuyo agad, patay. Isa napunta dun sa maraming mga baging, mga madadawag, maraming mga ligaw na damo, no? Ininis yung damo, inagawan siya ng sinag ng araw, inagawan ng sustansya, no? Namatay yung binhi. And then yung isa sa magandang lupa, yumabong, namunga, no? Tigta 30, taga-6 na po, no? Sa upon the description dun sa kwento. So ano po yung significance nun sa atin na mga mananampalataya? Yung naghahasik, perpekto. Diyos yun eh. Yung inihasik niyang salita, perpekto. Galing sa Diyos yun. So bakit iba-iba yung outcome? Kasi ang tao, hindi perpekto. Iba't ibang klase. Yung pumatak sa tabi ng kalsada, kaya hindi pumasok yung salita, parang tayong mga tao. Diba kung mapapansin nyo mga bro, ang daan. Kapag laging inaapakan yan, nasisiksik yan.
Di ba? Matigas. Una, malambot yan. Pero sa dami na ng dumadaan, unti-unti, titigas yan. Wala nang makakapasok. So, tayo mga tao, sa dami ng problemang dumaan sa buhay natin, daming pagsubok, unti-unti, no? Yung pressure, pinatigas na yung puso natin. Amen. Ayaw nang tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya, napakabilis sa kalaban na kunin yun. No? Yung iba naman, pagkatanggap ng salita ng Diyos, masayang masaya, no? G na G agad, talagang sibol agad, no? Kasi nga manipis lang yung lupa, mabilis tumubo yung halaman. Kaso, dahil nga ang ugat niya mababaw lang, nung dumating na yung pagsubok, patay. Sayang. Yung isa, napunta sa matabang lupa. Ang problema, hinayaan niyang tumubo yung mga damo sa paligid niya. Parang tayo, nasa atin na yung salita. Eh kung ano-ano pa yung ginagawa natin. Party, no? Gimmick, bisyo, lahat ng libangan. Walang katapusang pag-iinom, no? I mean paglalasing, no? Lahat ng bisyo, lahat ng libangan. Unti-unti, tinalo na ng libangan mo, ng pinagkakaabalahan mo, yung naitanim sa iyong pananampalataya. Namatay din. So sana, maging mabuting lupa tayo. Amen. Alisin natin yung mga bato, alisin natin yung mga damo, palalimin natin yung ugat na ibinigay ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. At nang sa ganun tayo ay mamunga ng tagta-30, taga-60 na po at tagi-100. Sa later part nung binasa natin, pinaliwanag din niya ng Panginoon sa atin. So nagtanong ngayon yung mga alagad, bakit daw nga laging patalinghaga magturo ang ating Panginoon? So sabi niya nga, sa atin na ibinigay ang banal na Espiritu Santo, mauunawaan natin yung mensahe niya. Ito ay malilingid sa mga ayaw tumanggap sa Kanya. Sa mga hindi kumikilala sa Kanya bilang Diyos. Hindi nila mauunawaan yung mabuting balita ng Panginoon. Sabi nga, yung tao na meron, bibigyan pa. At yung taong wala, kung ano yung natitira sa kanya, kukunin pa. Ano po ba yun? Nagiging unfair ba ang Diyos? Hindi mga kapatid, kasi ang tinutukoy dito, pananampalataya. Yung taong may pananampalataya, bibigyan pa. At yung tao na walang pananampalataya, yung kakatiting na nasa kanya, kukunin na rin. Kasi sinasayang lang eh. So anong importansya nito sa atin mga kapatid? Maging aware po tayo sa mga sarili natin. Kasi ang Diyos naghasik siya ng pananampalataya ng kanyang mabuting balita. Lahat binigyan niya. Baka po hindi tayo nagiging mabuting lupa na pinagtataniman. Baka sinasayang po natin yung biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa mga ibang pagbasa natin, kung maaalala nyo, yung mga puno na hindi namumunga, pinuputol at sinusunog. So kung tayo mga kapatid ay mga lupang tigang, wala tayong pakinabang, hindi tayo mamahalin ng ating Panginoon. Gaya ng pagmamahal niya doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya, na nagbibigay papuri sa Kanya, na nagmamahal sa Kanya. Kasi mga kapatid, tandaan niyo po, yung kapahamakan natin, tayo ang may kagagawan. Kasi pag umayaw ka kay Lord, si Lord hindi nangangayaw yan. Ha? Pero pag ikaw yung umayaw sa Kanya, hindi kanya pipilitin kasi free will niya eh. Di ba? So, siguro mga kapatid, ang ibig ko sabihin dito, more on reflection tayo. Suriin natin mga kapatid yung mga sarili natin kasi baka akala natin okay tayo. Baka akala natin matabang lupa tayo. Ano pala tayo? Puno na ng mga ligaw na damo. O di kaya matigas na lupa pala tayo. O di kaya mabatong lupa pala tayo. So yun lang mga kapatid. Yes. So yun no. Nabanggit ni Brother Fernan yung yung tatlong
kung saan pumatak yung Binhi. mga binhi. Yung isa sa batuhan ay sa semento, yung isa sa batuhan, yung isa sa maraming damo, tsaka yung isa sa matabang lupa. So, ano nga ba yung na ano ko doon, na naisip na paliwanag? So, yung matabang, yung mga binhi na sumabog dun sa semento, natural, walang silang sustansya na makukuha. Oo. Hindi sila tutubo doon. Ibig sabihin doon, walang silbi yung pagsaboy sa kanila. Tayo bilang tao, wag nating isipin na wala tayong silbi. Kaya kailangan nating makinig palagi para magkaroon tayo ng silbi. Yan. Para hindi tayo mapunta sa mga bato, sa simento, para hindi tayo doon maisaboy. So yung ano naman, sa batuhan, na oo, sisibol ka, tutubo ka, pero pagdating ng tag-init, mamamatay ka rin. Hindi ka mamubunga. So yun yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi nila nilalagay sa puso nila yung mga naririnig nilang turo ng ating Panginoon. Doon naman sa mga tao sa binhi na napunta sa madamo ng mga baging. Yan, parang yan. Madamo. Yun yung mga tao na nakikinig na laging yung halimbawa sa atin, hindi ko naman nila lahat, no? Pero yung mga tao na sabihin natin na palaging nagsisimba, halimbawa, lagi sila nagsisimba, pero pagdating sa labas, nahahatak pa rin sila. Ibig sabihin, naagawan sila. Nahihila pa rin sila ng ibang tao na Masasamang damo. oo. So, yun yung mga mahirap yung sabihin natin na ano tawag doon? Natututo ka pero nahihila ka pa rin ng ibang impluwensya. Amen. Doon naman sa mga binhi na lumaglag doon sa matabang lupa. So, ang swerte nila. Kasi nung pumatak sila doon sa lupa na yun, alam nila na kasama nila ang Diyos. Alam nila na magkakaroon sila ng bunga. Alam nila na magiging malusog yung kanilang pamumuhay. Bilang tinanim sila ng Diyos doon sa lupa na yun. Tayo bilang tao, tatanungin ko kayo, saan nyo gustong pumatak? Yan. Doon sa lupa na mataba, doon sa simento, doon sa lupa na puro graba, Ay, Mabato. mabato, o kaya naman doon sa madamo na lupa. So mga kapatid, kayo na ho ang bahalang sumagot kung ano man yung gusto niyo isagot. Amen. May hanging question. May challenge pa. May challenge. Nice. Nice. Okay, so yun, tapos na yung mga pagbasa natin. Ang ganda ng mga pagbasa natin. Ano? So ngayon naman, pakinggan natin si Brother Fernan. Kung ano ba yung connection o relationship ng mga pinag-aralan natin mga babasahin. Okay. So, yung mga binasa natin, no, tungkol ito sa pagbibigay ng Panginoon nung kailangan natin para palaguin yung ating pananampalataya. Amen. Lahat ibinigay niya. Binhi, pandilig, pati yung pagtatamnan.
Ano yung kailangan natin gawin? Yung nasa second reading. Magtiyaga, magtiis. Dahil sigurado, yung ani kapag ang Diyos ang nagtanim. Maaaring iba't iba yung resulta dahil iba't iba yung pinagtaniman, pero siguradong may ani. Kasi yung magiging bunga noong galing sa matabang lupa, pagtatakpan pa yung hindi na i-produce na bunga nung mga hindi na munga na binhi na sa pangit na patanim. Yung pag-asa na yun, mga kapatid, yung pag-asa na yun, na yung ginagawa natin, paglilingkod sa ating Panginoon, pagsasabuhay ng pananampalataya na nakuha natin. Kahit konti lang tayo, kayang pagtakpan yung kakulangan ng ating mga kapatid. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking biyaya yun. Eh di lalo na kung dadami tayo. Lalong malaki yung ani na ibabalik natin sa ating Panginoon. Yung sinabi niya sa first reading, ulan at niebe, hindi na yun babalik sa kanya. Hindi na yun nabalik sa langit eh. Ibang form na. 'Di ba ang ulan pag bumalik sa langit, gas na. Kasi nagawa niya na yung purpose niya. Naging tubig na siya, naging pandilig na. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung inihasik ng Panginoon dito, hindi babalik sa kanya nang hindi natutupad yung purpose. Which is, eksaktong paglalarawan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bago bumalik ang ating Diyos sa kanyang kaharian, nagawa niya na yung purpose niya. Amen. So tayo, na dinala dito sa lupa, hindi tayo makakabalik sa Kanya kung hindi natin nagagawa yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Wala tayong, pangit pakinggan pero wala tayong katuturan kung hindi natin nagawa yung purpose ng Diyos para sa atin. Ano bang halimbawa nun? Halimbawa, bumili ka ng telepono. Tapos hindi mo ginamit. Nagawa ba yung purpose ng phone? Hindi, di ba? Ano nangyari dito? Sayang. Walang katuturan. At kung dumadanas tayo ng hirap, kagaya ng sinasabi ni Brother Mark kanina, maging matyaga tayo mga kapatid. Kasi sinabi na nga ng Diyos, sigurado ang ani. Yung biyaya, sigurado. Yung mga nakatanggap ng Holy Spirit, yung mga unang apostol, yung direktang nakatanggap talaga. Dumanas nga ng paghihirap bago makatikim ng biyaya. Tayo pa kaya? Ang layo ng comparison natin sa mga yun. Yung mga yun sobrang bubuting tao. Tayo mga, ano tayo, di ba? Hindi tayo kabutihan. Tapos tayo pa yung malakas magreklamo. Sabi nga, be faithful in God's ability, for the harvest is His responsibility. Responsibilidad ng Diyos yung ani, yung harvest. Siya ang bahala dun. Yung reward, siya ang bahala dun. Ang kailangan natin, maging faithful sa Kanya, magtiwala, magpatuloy, magtiis. Kasi, wala namang itinanim, instant pack, halaman agad. Sino kasi Dennis? Pag nag-itsa ka ng nag-itsa ka ng butil halaman agad. Si Dennis Rodman yun. Walang ganun mga kapatid. Lahat pinagtatrabahuhan, lahat pinaghihirapan. Ang instant lang, yung reward galing sa Panginoon. Kasi pwede niyang ibigay yun sa iyo ng bigla. Pero yung pananampalataya mga kapatid, pinagtatrabahuhan yan. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, wala naman akong faith, hindi mo kasi ako binigyan. Binigyan tayo. Binigyan tayo mga kapatid. Tayo yung nagtatapo nun. Kaya nga habang alam mo pa, alagaan mo. Habang nararamdaman mo pa, palakasin mo. Kasi yung biyaya, makukuha mo yan. Yung grasya, makukuha mo yan. True faith. Pananampalataya ang susi para matikman mo yung grasya ng Diyos.
At yung pananampalataya, mamamatay yan kapag hindi ka gumagawa. O sabi nga ni Bro Mark kanina, no? Kung nakaupo ka lang, lagi ka lang nakahilata, wala ka namang ginagawa. Dasal ka nga ng dasal. Di ka naman kumikilos. Ng action. Wala yun. So mga kapatid, uli, sinasabi ko po sa inyo, pinapaalala ko. Sa ating lahat, kahit ako sa sarili ko, lagi itong nire-remind. Magtiwala ka sa plano ng Diyos dahil sigurado yun. Sa plano mo, semplang yun. So, mga kapatid, magtiis tayo, manampalataya at maging tapat tayo sa ating Panginoon. Yes. O ngayon mga kapatid, Yes. na napakinggan na natin, na napagnilayan yung ating mga binasa, nakita na rin natin yung connection. Yes. Ngayon naman, syempre, kailangan may apply natin to sa mga buhay natin. Yes. So, Brother J, paano mo to i-apply sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Yes, bro. Ang ganda ng mga binasa natin. Dami ko napulot sa inyong lahat. Kung ano ba talaga yung reflections, ano ba talaga nilalaman ng mabuting balita, ng una at saka ikalawang pagbasa. No? So dito, nabigyan ko siya ng reflections lahat ng mga basahin din natin na tayo ay magtiwala at manalig Yan. sa salita ng ating Panginoon. Amen. No? Sobrang powerful ng salita ng Diyos. No? Yan yung talagang kailangan natin kainin sa pang-araw-araw. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng spiritual nourishment niya eh. Kung binibigyan natin ng physical nourishment ang ating pangangatawan, ang spirito din natin. Yan yung pagkain niya. Yung salita ng Diyos. Amen. No? Kaya sa inyo dyan, mga kapatid, ano ba yung pinapakain nyo sa spiritual na buhay nyo? Yan, importante. No, sa ating mga brothers, ano ba yung spiritual na kinakain ng pangsariling spiritual din natin, no? Ang salita ng ating Panginoon ay sobrang matalinghaga, tulad na nabanggit ko kanina. Katulad ng gospel, bro, ang daming matatalinghaga na sinabi si Jesus sa tungkol sa binhi, tungkol sa mga matatabang lupa. Ang para saan kasi yung talinghaga nang binabasa natin sa Biblia is parang bugtong siya eh. Oo. Di ba ang bugtong-bugtong na pag tinanong ka pero ang hirap sagutin. Isipin mo, ano ba yung sasabihin to? Ano ba yung sagot dito sa bugtong na to? Ang hirap, malalim na tanong, pero sabi ko, parang ganun yung ni Jesus eh. Ganun yung way niya na pagsabi na ikaw yung mag-iisip doon sa sinasabi ni Jesus. Hanggang sa nabigyan na natin pa na ng mga ilang araw, darating yan, no? Dala-dala mo pa rin, iisip mo pa rin yung sinasabi ni Jesus, yung nabasa mo sa Bible, halimbawa. Dala-dala mo hanggang sa darating yung panahon na, ay, oo nga, no? Tama yung sinabi ni Jesus na dito pala ako nakapwesto, dito pala ako hinagis ng Diyos sa matabang lupa, no? Na marami akong natutunan at nasa tamang daan ako. No? Doon mo ma-realize na yung salita pala ng Diyos, ay yan yung magbibigay sa iyo ng kalusugan spiritual kasi nga binubusog mo nga eh, no? Nalilip up yung espiritu mo na tama na yung ginagawa mo. Kasi nasa matabang lupa ka na, sabi nga ni Brother Lemuel, ito yung mga sa tamang daan. Imbis na nandudong ka sa madaming baging, sa mga damo, no? Pero nasa tamang direksyon ka. Amen. Once na nabigyan mo ng pananaw at pagtitiwala yung salita ng Diyos. No? Pag tayo naman nakakaintindi, nakakaunawa ng mabuting balita, nabanggit kanina ni Brother Lemuel, kung tayo nag-uumapaw sa salita ng Diyos, ibahagi natin. Yan. Tama. Amen. Oo, sa mga napulot ko kay Brother Lemuel na ibahagi natin sa iba na hindi lang ikaw yung nabubusog. Busugin mo din yung kapwa mo, kapatid mo, asawa mo, yung mga anak, no? Na dapat ikaw din yung daluyan, no, para maging blessing ka din ng mabuting balita para sa iba. Amen. Praise Oo. God. No? Parang biglang naisip Bro Mark na isang kwento dito. Yan. Bro, great. Yan. Siguro bibigyan ko to ng pamagat, si Greg at ang punong kamatis. Yan. Yan. What? Oo. What is that? Si Greg, kasama niya ang lolo niya. No? Ang pangalan ng lolo? So sabihin natin si Mang Tanor na. Ba yan? Ano yung pantal mo, bro? Yun ang si Lolo Canor. Wag Mang Tanor, Lolo Canor. At ang kanyang apong si Greg. Ngayon, si Lolo Canor,
binigyan si Greg ng binhi ng kamatis. Ang sabi ni Lolo Canor, o apo, Greg, itanim mo tong kamatis na to at diligan mo. So ngayon, itong si Greg, ang ginawa niya, nilagay niya to sa isang paso. Tinanim niya doon sa lupa, tapos diniligan niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Greg yung paso. Sinilip niya yung paso kung may, may sulay Sibol, na. May sibol na, Wala nakita. Bumalik ng ikatlong araw, yung paso ni Greg, wala pa din. Kinabukasan sa ika-4 na araw, binisita niya yung paso niya na may tinanim niya yung kamatis, Wala pa din. Ngayon, nagalit si Greg. Sabi ni Greg sa paso, ano ba ikaw, paso na may binhi ng kamatis, ba't hindi ka ba natubo? Sabi nga nun. Kinausap niya yung paso, yung pinagtaniman niya ng kamatis. Nakita ni Lolo Canor, si Greg, natawa si Lolo. Sabi ng Lolo, Apo, hindi yan basta katulad ng instant noodles na within 3 minutes, makakain mo na. Sabi nga no. Alam mo, sabi ni Lolo Canor, alam mo, ang pagtatanim ng kamatis, hindi kinabukasan 5 araw, 10 araw bago yan tumubo. Ganyan ang salita ng Diyos. Ang Diyos, tataniman ka, nasa sayo yan. Kung didiligan mo yan ng tama, at depende sayo yan kung mapapagrow mo yan ng tama at maganda. So, ano yung aral nung walang kwentang-kwento kung Ponging? ang ating mabuting balita na binahagi ni Brother Fernan, nasa sa atin din kung paano tayo magdadala ng binhi na itinanim sa atin. Amen. Bawat tao, tayo, may kanya-kanyang binhi na dalahin na itinanim sa atin ng Panginoon. Iba-iba yung tubo o iba-iba yung paglago ng ating pananampalataya. Kung si Brother Fernan is malaki ang pananampalataya sa ating Diyos, ako naman maliit pa lang. Pero at least doon sa may maliit na aking pananampalataya na sumibol, lalaki din dyan ng katulad ng kay Brother Fernan. So ngayon, nasa atin na din yan kung paano natin dadalhin yung binhi na sinibol or binato or sinaboy ng ating Panginoon, kung paano natin ito mapapalago at paano natin ito ipapamahagi sa ating mga kapatid. Amen. So yun, so Brother Lemuel, para sa iyo, paano mo naman siya maa-apply? Siguro ma-apply ko yun, tinitingnan ko yung pagiging mabuting butil. So, bilang isang mabuting butil, tinanim ka sa matabang lupa. Sabi ng Diyos, diyan ka sa matabang lupa. Tayo bilang tao, kailangan nating mamunga. Pero hindi ka mamumunga kung sobrang taba nung napuntahan mong lupa. Hindi ka mamumunga kung sobrang na yung nakukuha mong nutrisyon na hindi mo ibinabahagi sa iba. So, ang kailangan nating gawin bilang mabuting binhi, kailangan mo ring mamahagi doon sa ibang binhi na nangangailangan din ng nutrisyon ng iba. So, tayo, kailangan nating mamunga ng marami. Kung ano yung mga sanga na hindi kailangan natin putulin. Kasi, mas nakakaagaw ng atensyon sa pamumunga mo yung mga sanga na hindi kailangan. Yun. Alisin mo yung mga sanga na hindi kailangan, itira mo yung mapapakinabangan mo. Amen. Para sa ganun, may maani at may maibahagi ka sa iba. Amen. So, yun siguro yun sa akin. Amen. Praise God. So yun, so para naman sa iyo, Brother Mark, so, paano mo rin siya maa-apply sa iyong buhay sa pamilya? Okay, so tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa
na patuloy na magkaroon ng pag-asa. Mm. Kasi kitang-kita nyo naman sinasabi ng ating Panginoon na okay lang yung paghihirap na yan. No? Okay lang yung mga problema na yan. Kayanin mo yan, tiisin mo yan. Kasi andito ako para sa iyo. Amen. Hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa mga problema mo na yan. Yun yung maganda doon. Yung iniisip natin lagi na may katulong tayo, na may kasama tayo, na may pag-asa tayo. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi tayo pwedeng tumigil. No? Kaya natin ginagawa tong mga ginagawa natin, yung pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi ayaw nating hanggang dito na lang to. Ayaw nating tayo lang yung aware na may nagmamahal pala sa atin, na may willing tumulong sa atin at kayang ibigay yung pag-asa na hinahanap natin lagi. Kasi dumarating sa point minsan na hindi nga sabay-sabay yung problema, hindi matapos-tapos, sunod-sunod, patong-patong, nakakapagod, iiyak ka. No, pero pag nalaman mo na may Panginoon na magbibigay ng lakas sa'yo, lalo na pag hiniling mo na, Lord, grabe, sobrang overwhelming ng mga problema ko na to. Ano bang gagawin ko dito? Tulungan mo ako, Lord. Amen. At tulungan mo akong maging matiisin, maging pasensyoso, na maghintay para matulungan mo ako dito, Lord. Kasi kung ako lang po ang sosolusyon sa mga problema na to, talagang hindi ko po kakayanin. At yun, yung wag po nating makakalimutan na yung mga challenge na nga po na yan, ay preparation yan para po sa mas malaking blessing. Amen. Hindi tayo naglalaro lang, hindi tayo pinapahirapan lang ng ating Panginoon. Hindi tayo binibigyan lang ng challenge para mahirapan lang, kundi dahil tinuturuan tayo ng ating Panginoon. For sure, sa lahat ng mga naging problema natin, mga naging challenge natin sa buhay, marami tayong natutunan. Marami na tayong hindi uuliting pagkakamali. At marami pa tayong kailangan matutunan sa buhay natin. At mas maayos ang ating buhay sa pagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Lalo't higit kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga kanina, yung paghihirap mo ay di masasayang. Hindi siya masasayang kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. It's magiging worth it lahat ng paghihirap mo. Sasabihin mo na lang, buti na lang kinaya ko. Buti na lang nalagpasan ko lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Dahil kung di dahil sa Kanya, baka sumuko na ako. At tuloy-tuloy ang buhay. Habang buhay, may problema. Pero habang buhay, may pag-asa. At ang pag-asang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, so nabigyan namin yung mga application namin, bro. So ikaw naman ngayon, paano mo ma-apply sa ating buhay yung ating mga pagbasa? Okay. So, kagaya kanina, no, yung mga ibinigay na application ng ating mga kapatid. Talagang ang gaganda, no? Talagang kapaki-pakinabang. Ang kailangan lang natin gawin para magamit natin lahat 'yon. Suriin natin mga kapatid ang ating mga sarili. Ang standards natin sa discern or pag-appreciate ng blessing ng Panginoon. Baka naman sobrang taas ng standards natin. Ano? Baka naman yung timeline mo, gusto mo, ganun din yung maging timeline ni Lord. Lord, bigay mo na ngayon na. Ngayon na. Tandaan natin, ha? Si Lord, iba yung timeline niya. Kasi siya lang ang nag-imbento ng oras. No? Kung ikaw nagmamadali ka, si Lord hindi. Kasi, pag tiningnan ni Lord yung picture, buo niya na nakikita. Para isang magandang comparison lang, no, para ma-appreciate yung sinabi ko. Alam niyo yung nagbuburda, di ba? Di ba may mga number yan? Anong kulay? No? So ikaw nakatuto ka dyan. Number 45, kulay red. No? Sino nagbuburda? Si Greg?
Oh, si Greg. Maraming alam gawin to si Greg. So si Greg, nakatingin lang sa 45. Doon sa kulay na yun. Sabi ni Greg, ano man silbi nitong pula na to? No? Si Lord, pag tinitingnan niya yung ginagawa ni Greg, buong picture na yung nakikita ni Lord. So alam ni Lord na yung pula na yun, Kapraso lang. yun yung pampaganda doon sa picture. Pero si Greg nakatingin lang doon sa 45, kulay red, hindi niya na-appreciate. So, kung susubukan natin tingnan ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon nang may pananampalataya, kahit pangit yan ngayon, alam natin, pag nabuo yan, maganda yan. Amen. Perfect yan. Kasi si Lord ang gumawa niyan. Kaya, tingnan mo yung sarili mo, tingnan natin yung mga sarili natin. Kasi, baka akala natin, porkit nagsiserve tayo sa Panginoon, may special treatment ka nang matatanggap. Ang plano ni Lord, para sa ating lahat, pare-parehas. Salvation. Kapag ikaw nainip, at ayaw mo nung number 45 na kulay pula, hindi mo siya ibinurda, pinapakialaman mo yung plano ng Diyos. Hindi yun matatapos. Para sa iyo yun, yung malaking picture na yun, na maganda, ayaw mong gawin yung 45 red. Hindi mo tuloy makuha yung blessing. Suriin natin yung mga sarili natin, mga kapatid. Ang isa pa natin kailangan tignan. Baka naman mamaya yung inihasik ng Panginoon na binhi, na perpekto, tumubo sa lupa na hinayaan nating tubuan ng damong ligaw. Mamamatay yung halaman. Baka naman mamaya, nagsiserve ka na kay Lord, ang gusto mo pa rin party-party ka pa pala. Ang gusto mo pa pala, puro tropa, puro lasingan. Gusto mo pa pala, hindi, bata pa ako, mag-chicks pa ako. Enjoy. Ang dami nagkagusto sa akin, kailangan, di ba? Dahil pagkakataon na Ang dami ko sasayangin. ang dami kong pera, kailangan maglibang ako kasi YOLO nga YOLO. Bago na ako magsasorry na lang ako kay Lord. Yes, alam niyo mga kapatid, aminin natin hindi, nagiging katwiran natin yan. Hindi, mamumpisal na lang ako. Oo. Sorry po Lord. Hindi, patatawarin naman ako ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung art of confession, key factor dun, sincerity. Kung hindi sincere yung puso mo, going with the flow ka na lang, walang katuturan yun. Mag-reflect tayo lagi, araw-araw. Kaya nga itong pagbabasa ng Bible, reflection po ang ginagawa dapat natin. Hindi tayo nag-i-interpret para may distinction lang po, no? Ibabangga natin sa sarili natin yung nabasa natin. Hindi huhulaan natin yung gustong sabihin ni Lord. Kasi perfect na yung message niya. Tatanggapin mo lang. Paano mo yung tatanggapin? Titignan mo yung sarili mo. Itatanim mo sa sarili mo. At pabubungahin mo. Kapag hindi natin tinignan yung mga sarili natin, pag hindi tayo nag-reflect, hindi natin mapapansin, yung pride pala, yun na yung nangingibabaw sa pagkatao natin. Hindi, alam ko na yan Nabasa ko na yan Hindi yan tungkol sa akin. Hindi naman ako gumagawa niya. Lagi nga ako nagsisimba. Lagi nga akong Righteous. Oo. Hindi ako yan. Hindi mo alam, ikaw na pala yun. Kasi nga, sobrang taas na ng pride mo. Mas marunong ka pa kay Lord. Nababaliwala na. Paano ka pa mag-grow? Feeling mo perfect ka na. Lalago ka lang kung aaminin mong kulang ka pa. Mabibless ka lang kung tatanggapin mo na salat ka pa. At mamumunga ka lang kung alam mo na kailangan mo pa ng sustansya. So again mga kapatid, let us reflect, suriin ang sarili, at
ibaba natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Maraming salamat Praise mga God. katinapay. Amen. Thank you bro. Thank you. Thank you. Guys, amen. Nice. Ayan. Amen. Again, mga kapatid, maraming salamat ulit, Brother Leon. Yes, oh. For yes, thank you for gracing us with your presence. At maraming salamat mga Wisdom. kapatid. Ayan, sa muli pagsama nyo sa amin, sa Yes. pakikipagkwentuhan nyo sa amin sa another episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan nyo mga kapatid yung pinag-usapan natin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe po. At nang sa ganun, matulungan nyo kami na ikalat yung mabuting balita naman. Yes, meron po dyan comment section. So kung ano po yung mensahe or gusto yung sabihin, i-leave nyo po dyan sa comment section. Dyan sa may baba, meron po dyan. And then, yun po, meron po kaming merchandise ng Usapan Yan. Tinapay. So napapansin nyo, assorted ng color namin. So actually, 5 kulay yan, yung pink, so tigrig. Oo. Ay, pink. May pink tayo. Pusha pink po yung kulay Picture ka, niya. Greg. Pakita mo doon sa Oo. Ayan, so kung gusto nyo po mag-order, mag-leave po kayo ng comment. Ayan, sa mga merchandise po. And then, pwede rin po kayo mag-message or mag-order doon sa may FB page po na Usapan Tinapay Podcast. So, pa-like, share, subscribe na lang din po yung aming Usapan Tinapay podcast sa FB page. Amen. So, grabe. Galing ng Panginoon yung gabi. Dami nating natutunan. Yung ulan, huwag nating sayangin. Yung pagdidilig sa atin ng Panginoon, sulitin po natin yan. Yung mga problema, kailangan ma-appreciate din natin yan kasi yun ang magpapalakas sa atin at tunay na makapagbigay ng reward mula sa ating Panginoon. Kasi lagi natin siyang kasama. At syempre, huwag din natin sayangin yung binhi, yung matabang lupa na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen. Na kailangan nating mag-grow spiritually. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao na sa paligid. So, next week, ganun ulit. Bago na naman. Amen. Marami na naman tayong matutunan. At syempre, thank you. Thank Oo. you, Weweng. Thank you. Well, sa kanyang presence, sa kanyang pagtambay muli dito sa Usapang Tinapay. At pag tumambay ka rito, you're very welcome ulit. Ha? Okay, so muli, lagi po natin tatandaan, Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!